Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-a-update tayo ngayong umaga ng Sabado. Grabe ang mga news natin ngayon mga idol. No, merong mga lumabas, no, na files. Ito ata yung reason kung ba't hindi umaangat yung market eh. O bakit hindi, kumbaga nag-drop pa, no? Muntik na nga tamaan yung stop loss natin, no, mga idol, oh. O, kita niyo yan, no? So ngayon medyo nakaka-recover ng konti, pero overall negative mga loads, no? Negative tayo mga idol. Pero sana nga maka-recover na 'to. Mga loads. Sa mga news natin ngayon, titignan natin kung ano ang magiging future ng ating chart, mga idol, no? So grabe. Bago ang lahat mga idol, alam nyo na, sana pa-like ng video natin. Request lang, pagka pindot nyo pa lang, like nyo na yung video. Malaking tulong na yan sa ating channel. Ayun lang ang pinaka-boost o gasolina ko mga idol. No? So ayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe na gusto ng ganitong content, subscribe na kayo. Everyday, hindi kayo muli sa balita. Let's go, let's go. So punta na tayo muna dito sa ating crypto bubbles. So wala eh. Hanggang week yan, medyo pula tayo mga idol. No? Pag nakita na natin na nag-green na yung week natin, siguro, ayun na yung umpisa ng recover natin. Pero sa ngayon, medyo wala pa, sa tingin ko nasa ilalim pa tayo mga loads, no? So magano muna tayo, trending news muna tayo mga idol. Kagabi dapat ibabalita ko na to si Nikki kaya lang nakalimutan ko. So si Nicki Minaj, kilala niyo to mga lodi. So meron na naging siya, tinangkilik niya si Trump mga idol, no? At binigyan siya ng Trump card. Asan na yun? Ayan, no? Trump Gold Card, mga idol, no? Oh, ayan. So, grabe to. Ano ba ibig sabihin nitong Trump Card na to, mga idol, no? Explain mo nga to sa akin. May epekto kasi ngayon to, mga lodi. Mamaya, ito yung na may caption na, ito ay isang bagong programa sa ilalim ng administrasyon. Asa na? Administrasyon ni Pangulong Trump na tinatawag na Trump Gold Card. Ano ba talaga yung Trump Gold Card? Ito ay isang uri ng visa residency program para sa mga mayayamang dayuhan. Kung magbibigay ka ng $1 million, halos 58 million sa atin, no, sa gobyerno ng US, mabilis kang makakakuha ng permanent residency kapag meron kang ganito. At mas mabilis na daan patungo sa US citizenship. Ito ay parang fast track para sa mga may pera na gustong manirahan o maging mamamayan ng Amerika. 58 million mga lodi Trump card. So, binigay lang to kay Nicki Minaj, mga idol, hindi siya nagbayad. So, talagang tuwa siya ngayon, no? Syempre, yung mga fans ni Nicki Minaj, mga idol, yung iba niya man dyan, hindi boto kay Trump. So, kumakalat ngayon, ayan, no, kita niyo yan, no, mga lods, so, nagagalit yung iba. Ayan, buying Nicki Minaj. Ayan yung mga ticket ng concert ni Nicki Minaj. Sabi dito mga idol, a new trend is sweeping social media in America after Nicki Minaj expressed her support for Donald Trump, where anti-Trump people are filming themselves destroying their concert tickets and posters that they bought to attend Nicki Minaj show. Ayan mga lodi. Hindi lang siya. Marami, no? Maraming mga yung iba mga gay, di ba? Marami na talagang nagagalit o nagpapakita ng feelings nila sa ginawa ni Nicki Minaj, mga lodi. No? So ano kaya magiging niya ito, epekto sa mga concert niya? Ito na. Ito yung reason mga lodi. Nako, grabe to mga idol. Ito yung mainit-init ngayon mga lodi. Ito yung reason kung ba't bumagsak yung market, mga lods. Urgent! US Department of Justice. New files for the JE case have been released. Grabe to mga lodi. 3 million page of documents, 2,000 new video clips, and 180,000 new photos. Work is underway to review and transcribe them. They will be published. No, ito mga idol nilabas na to mga lodi. So, alam nyo naman yung file na to, maraming malalaking tao, no? At mga sikat, mga mayayaman,
no? Yung mga impluwensyang tao. Patay tayo diyan, lumabas na to. Sabi dito mga lodi, a resounding scandal. Today, the US Department of Justice released more than 3 million new page related to JE files. It turned out that Elon Musk asked Jeffrey E. Kumbaga nag-message daw si Elon. Sabi niya, is there a good time to visit the island? Ayun yung sinabi niya. Meron files dito. And all along, Musk claimed he had never met si E, no? Si JE. Kumbaga, pag ini-interview si Elon, sinasabi niya, hindi ko naman kilala yun eh. Pero, yung pala, minatuklas ang minessage niya na is there a good time to visit the island? Eto mga idol, hindi natin alam kung natuloy yung punta kasi parang wala pa naman sinabi na nagpunta siya doon. Nagtanong lang siya. Ayun yun, mga lods, no? Pero may files. So, documented kasi mga idol eh. Kaya ayun yun eh. So, marami na agad nag-isip, no, na, uy, noon pala, balak pumunta ni Elon dyan ah. Natuloy ba o ano ba nangyari? So, wala pang follow-up kung natuloy. Pero ang malinaw is nagtanong siya. Okay? So, lumabas na agad yung pangalan niya, mga lodi. Nako, lumabas yung pangalan ng ating bida. Ano mangyayari dito? Ito pa malupit, mga lodi. Ito talaga, mukhang talagang lagi ito nandun. Sabi dito, a modern version of JE Files reveals that Bill Gates was begging JE to provide him with antibiotics to give surreptitiously basahin mo to. Ikaw, yabang mo eh. Tingnan mo, basahin mo kasi. Sure. O, yan. Surreptitiously nga. Surreptitiously. Isang tilang yan. Sabi dito, provide him with antibiotics to give surreptitiously to his wife at the time, si Melinda. Ayan, after he contracted disease transmitted from Russian girl. Nako. And Bill sent him indecent photos he took of himself. You can imagine that this is the founder of Microsoft, the world's largest tech conglomerate. So, merong scandal sila mga lodi, no? Ayan Nako. Ito ba yung reason? Kaya isisip ko ito kaya yung reason ba't bumagsak yung market. Mag-withdraw na lahat ng mga mayaman, magtatago muna sila. Hindi lang yan, mga lodi. Nako, marami mabibigat na kasali. Mga idol, nako, sino to, mga lodi? Yung, ayan pinagalitan na naman ako ni Kevin Alopio. Sabi, documentary. Tama ba? Ay, mali na naman lahat yung sinabi ko. Yung ginawa, yung movie ni Melania. Ayan. Sabi dito, Melania email to Ghislaine Maxwell. Ito ata yung asawa ni JE o partner niya. The latest e-files include a 2002 email from Melania to Ghislaine Maxwell calling her G and praising a New York Mag story to JE. Melania asked about Palm Beach and suggested meeting in New York, while Maxwell replied calling her Sweet Pea and saying plans change, so no meet up. Ayan, kumbaga meron silang mga conversation. Sabi niya, Dear G, how are you? Nice story about JE in NY Mag. You look great on the picture. I know you are very busy flying all over the world. How was Palm Beach? I cannot wait to go down. Sabi niya, give me a call when you are back in New York. Have a great time. Nako. Patay tayo dyan. Paano yan? Wala to sa documentary niya. Malamang, wala to dun. Di ba? Nako. Delicate sa ata, mga idol Pero ito matindi, mga lodi, no? Si Trump ba to? Ay, hindi. Bitcoin pala to, mga lodi. Ito. Sabi mismo ni JE, mga lodi, I've spoken to some of the founders of Bitcoin. Patay tayo dyan. Sino-sino yan, mga idol? After ay sabi dito ni Aisha Sayed,
After I searched through the JE files that were released today, I found one of the most dangerous documents related to the Middle East. The document consists of a correspondence with a person named Aziza Al-Mahdi. And it outlines their plan to launch a special currency for Muslim called Sharia, intended for the Middle East. In addition, it became clear that JE knew the identities of the founders of Bitcoin and mentioned that he had spoken with them about creating digital currencies compliant with Sharia. Uy, grabe, mga idol, no? Pag sinabing them, ibig sabihin madami yung founder. Oh, ibig sabihin mga lodi, hindi isa si Satoshi. Marami siya. Oh. They were planning to penetrate deeper and deeper into the economy of the Middle East, both digital and real. Transition into Arabic. The two most radical ideas involve the creation of two new currencies, one of which is called the Sharia currency, which would be like the dollar, but with "In God we trust" printed on every dollar. The Middle East could have its own Sharia currency for internal use among Muslims. In addition, a digital currency like Bitcoin could be used to create a new Sharia-compliant digital currency. This is extremely exciting. I spoke to some of the Bitcoin founders and they are very enthusiastic. Oh, nako, patay tayo dyan, Bitcoin. Oh, yung mga founder ng Bitcoin, mga idol, nako, mukhang kasama. Oh, na-meet na ni JE, mga lods. Ano masasabi nyo dyan? Patay tayo dito. Kakalabas lang nito kanina madaling araw, mga idol, kaya mainit-init pa tong balita na to. Ngayon, ito, basahin ko lang ha. Democrat are livid after latest JE files dumps find that JE admitted Donald Trump never got a massage in an email to Michelle Wolf. Absolutely brutal, sabi dito. He never got a massage. This explains why Democrats have been retreating on the JE issue. Kumbaga kasi yung mga Democrats, pinipilit nilang i-involve si Trump sa JE files. Ngayon, si JE mismo nag-message na he never got a massage. Parang ito kasing massage, mga idol, parang secret word sa kanila to na kapag you got a massage, ibig sabihin po, nakaano ka ng mga, hindi ko alam, sa pagkakaintindi ko lang, parang ganun siguro na yung mga underage na bata, mga ganyan, no? Nakaano ka ba ng massage sa kanila, ganun. Pero sinabi dito ni JE na hindi, si Trump he never get a massage. So ibig sabihin hindi siya pero hindi ibig sabihin na hindi niya alam, na hindi alam ni Trump na may mga ganung pangyayari. Siguro alam niya, hindi lang siya pumatol. Parang ganun yung nangyayari dito. So sabi dito, dahil daw doon yung mga Democrats parang wala na silang interest sa JE files kasi alam na nila na hindi may involve si Trump. Parang ganun. No? Pero sabi ko nga, hindi ibig sabihin na hindi alam ni Trump yung nangyayari doon. 'Di ba? Kumbaga, hindi lang siya nakisali pero alam niya na may ganun, no? Ano pa rin 'yun, para pa rin siyang kasabwat kung sakali, 'di ba? Pagka ganun. Kasi kapag alam mo yung krimen tas hindi ka nagsasalita, ano ibig sabihin nun? 'Di ba? Parang ganun yung gustong sabihin ng iba. Oh, yan grabe yung mga news natin ngayon, Dragsyan. So kalalabas lang nito kanina madaling araw, kaya for sure marami pang follow up, no, na update, mga idol. So ayun yung abangan natin ngayon, mga lods, kung ano yung mangyayari. Nako, punta na tayo dito. Grabe, mga idol, 15 trillion ang nawala, mga lodi, sa gold and silver. Black Swan na nga yung sinabi nila dito, mga idol. In the last 24 hours, 15 trillion has been wiped out from gold and silver. That's half the GDP of the United States gone in one day. Grabe yun. We just witnessed the first Sigma 10 event in financial history. Mathematically, this shouldn't happen in the lifetime of the entire universe. The simulation is literally breaking. Grabe, mga idol, no? 15 trillion dollars. Imagine, mga lods, kung gaano kalaki yung pera na yan. Di ba? Parang na yan, market cap na ng ng stock market eh. Ay, hindi ko alam magkano yung imagine ang market cap ng buong crypto, mga lodi, 2 trillion lang. Oh. Tama ba? Tingnan natin.
Ayan, no? 3 trillion. Oh. Cryptocurrency price market cap. Buong crypto na yan, ha? 3 trillion. Tignan nyo naman yung nawala sa gold, mga lodi, times 5. Di ba? 5x ng market cap sa loob lang ng isang araw. Oh my goodness, di ba? Antindi niyan, mga lodi. Imagine, inan yan. Laking pera niyan. Di ba? Oh. Oh, ito. Kanina, ito mga idol kasi di ba nagugulan tayo sa shutdown. Merong nag-post dito si shoutout ka nga pala kay ano sino ba yung ito ayan. Si King Shangsheng pala, idol, shoutout sa iyo. Si King Shangsheng kaka-comment niya lang, so chinik natin. The US Senate has just passed a bill to avoid a US government shutdown just hours before the deadline. Pero meron kasing nangyaring partial shutdown, mga idol, no? So, dahil weekend naman yung partial shutdown, parang hindi rin siya naramdaman kasi Sabado-Linggo. At pagdating naman ng Lunes, pipirmahan na ni Trump yun, so wala na rin yung shutdown. Pero ngayon, parang hindi ramdam, pero meron tayong partial shutdown, mga lodi, no? Pero good news to, mga idol, no? Kasi yung nakalimutan ko yung ano na yun. DHS ba yun? Yung kailangan nilang yung sa budget, no, lalagyan ng budget. So ayun yun, mga lods, nasabi ko na to kagabi. Pero merong partial shutdown ng weekends. At pagdating ng Monday, pipirmahan ni Trump, so mawawala na yung shutdown. Kaya parang partial lang siya. Hindi siya ramdam, parang ganun. Okay? Grabe, no? At ito yung magandang mangyari sa Monday din, mga idol, no? Adding some color on Monday's White House meeting with crypto and banks on stablecoin yield. First reported by Hana Lang. Ayan. Hana D. Lang. This is international, not a C-suite meeting. So Coinbase chief Brian Armstrong and major bank CEO will not attend. Coinbase, wala si Brian Armstrong and major CEO will not attend. Instead, the discussion will include senior policy exclusives, including Coinbase head of US policy, si Cara Calvert, along with crypto trade groups, blockchain Digital Chamber, and Crypto Council. Banking representation will come from ABA, bankers, and ICBA. Per a source familiar, sabi niya, the event is intended to be a working session focused on facilitating discussion, not ambushing or ganging up on either side, and is likely the first of several conversation on the subject, sabi dito. Basahin natin to. Trump will meet crypto giant and bank representative on Monday. CEO themselves won't attend. No, wala yung mga yan. Wala sila. This Monday, White House could crypto shutdown is officially a working level policy meeting, not a C-suite submit. Instead, the room will be filled with senior policy executive like blockchain, tied to Ripple. Ito ba yan? Kraken, head policy of Coinbase, and another major crypto trade groups alongside banking representatives. And the biggest sticking point on the table, stablecoins. Specifically whether crypto firms should be allowed to offer rewards on interest on dollar peg token. So ayun nga yung parang yield. Likely the first of several talks aimed at finally unlocking US crypto legislation. So, grabe yung ano natin, mga lods, no, yung umpisa ng ating February, mga lodi. Mukhang magiging matindi yung month ng February natin. So abangan na lang natin yan. Sabi ko nga yung February for me ayun yung recovery month, mga idol, no. Sana nga ganun yung mangyari kasi first quarter ng January, isa yan sa inaasahan natin na makaka-recover na tayo, no. January, February, March, no, ayan yung parang natin, recovery phase, and then bull phase natin April, May, June, July. No? Grabe. So hintayin na lang natin yan. Ito naman. Hold on to your wallets, folks. Ripple just dropped the bomb and lock in as title sponsor of XRP Tokyo 2026. That's right, sabi dito, mga idol, no.
The biggest, most insane XRP event on Japanese soil just got the official Ripple mega backing. You are not ready for what's coming in 2026. Sabi dito mga lods, no XRP Tokyo, sponsor yung Ripple. Okay, so ito na yung pinakamalupit na news na last na news natin. At sana gawin din ng lahat ng bansa mga idol. Kasi yung Czech National Bank Governor speaks about Bitcoin. Sabi niya, which is totoo to mga idol, don't fight the future. Diba? Build it, test it, and understand it mga idol. No? So ayan, grabe. So ngayon, ngayong araw mga idol, enjoy nyo yung weekend nyo mga lodi. At sana medyo na-enjoy nyo yung ating video ngayong umaga. Mga lods, no? Anong masabi nyo sa... Nako, itong file na to, mukhang maraming ano to. Maraming mangyayari dito mga idol, no? So abangan natin yung update dito. Sana mabalita to sa atin. Kaya lang, busy yung mga nandito sa Pilipinas na mga media, no? Ang dami na nangyayari sa iba't ibang bansa, mga idol. Parang hindi ko nakikita na, parang lang, naka-close lang yung media sa sa Pilipinas. Although, kanina may natanggap kaming wag na, ayoko na sabihin nyo pala yan. Medyo sensitibo pala yung news na yun, mga idol. No? So, ayun. Mamaya kita-kits tayo mga lodi, gabi, update ulit tayo. Tingnan natin kung ano yung mga follow-up news sa mga balita dito sa ating crypto space at sa mundo ng ating Earth. So, kita-kits, maraming salamat sa mga nanood. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Sa mga wala pang crypto exchange mga idol check nyo yung link dyan sa description natin mga lord, malupit yan. So, kita-kits, magandang araw sa inyo mga kapatid at... What's up? Uy, grabe. Labayu!